Sa sitiong Maligaya, San Roque, isang pirasong lupa na napapagitnaan ng palayan at lumang kalsadang halos lagi ng maalikabok, ang umagay hindi nagsisimula sa alarm clock. Nagsisimula ito sa tilaok ng manok, sa tunog ng palakang nagtatago sa pilapil, at sa paghampas ng hangin sa mga dahon ng palay na parang may lihim na bulungan. Sa maliit na kubo sa dulo ng pilapil, bumangon si Elian Dizon bago pa sumilip ang araw. 14 pa lang siya, pero ang mga palad niya ay may himay-may na ng trabaho. Magaspang, may bahid ng putik na kahit anong kuskus ay parang ayaw nang umalis. "Mama," mahinang tawag niya habang nakaluhod sa gilid ng banig. "Gising na po ako." Sa isang sulok, gumanaw ang katawan ng nanay niyang si Marites Dizon. Bumangon ito ng dahan-dahan, nakapulupot ang lumang kumot sa balikat at parang may bigat sa dibdib. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa araw-araw na problema na parang laging nauuna pang gumising kaysa sa kanila. "Anak, aga mo na naman," sabi ni Marites, pilit ngumiti. "Kumain ka muna bago ka lumabas." Walang handa kundi kaning lamig mula kahapon, isang pirasong asin sa maliit na platito at kaunting kape na parang mas maraming tubig kaysa kape. Ngunit sa bahay nila, ang ganitong almusal ay hindi na bago. Mas mabuti pang araw kaysa sa wala. "Okay na po ma," sagot ni Elian. "Kahit konti lang, kailangan ko pang dumaan kina Mang Goryo." Sa labas, may kalabaw na nakatali sa poste, si Batik. Tinapik ni Elian ang leg nito. "Sige Batik, konting tiis pa, laban lang tayo." Hindi niya alam kung sinasabi niya iyon para sa kalabaw o para sa sarili niya. Paglabas niya, malamig pa ang hangin. Sa bahaging iyon ng baryo, ang mga bahay ay kalat-kalat, parang butil ng palay na nahulog sa sako. Sa di kalayuan, may isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng pilapil, si Mang Goryo Matias. Siya ang pinagkakatiwalaang magsasaka sa lugar, at sa totoo lang, siya na rin ang parang ikalawang ama ni Elian simula nang mawala ang tatay nito. "Oh, Elian!" sigaw ni Mang Goryo, hawak ang itak at suot ang kupas na sombrero. "Heto na naman ang pinakauna kong katulong. Hindi ka ba napapagod?" "Napapagod po, Mang Goryo," sagot ni Elian, bahagyang tumawa. "Pero mas pagod po yata yung problema kaysa sa akin." Napahagighig si Mang Goryo, pero sandali ring sumiryoso ang mukha. "May narinig ka ba kagabi? Yung tungkol sa presyo ng palay?" "May narinig po ako kay Aling Celia. Sabi bumababa raw." "Hindi lang bumababa," bulong ni Mang Goryo habang sabay silang naglakad sa gilid ng pilapil. "Hindi lang bumababa, parang sinasadya. Kapag hawak ng iilan ng timbangan, tayo ang laging lulubog." Hindi sumagot si Elian. Alam niyang ang tinutukoy ni Mang Goryo ay ang rice mill ng mga merkado, ang pamilya na parang may kapangyarihan sa buong bayan, hindi lang sa palay, pati sa takot. Pagdating nila sa palayan, mabilis nang kumilos si Elian. Humawak ng pangalis ng damo, sumabak sa pilapil at sinimulan ng gawain na parang kabisado na ng katawan niya kahit hindi niya gustuhin. Habang ginagawa niya iyon, bumalik sa isip niya ang mga salitang narinig niya kagabi sa nanay. "May utang pa tayo," sabi ni Marites noon habang nakatitig sa resibong halos punit na. "Yung sa kooperatiba, lumalaki." "Hindi po ba pwedeng hulugan?" "Pwede kung may panghulog tayo. Pero sabi ni Tita Cora, may deadline. Pag di tayo nakaabot, kukunin nila si Batik. Tapos baka pati yung karapatan nating magsaka." Ang lupang sinasaka nila ay hindi naman talaga kanila. Nakikisaka lang, nakikisandig sa biyayang pagpapayag ng may-ari. Pero ang pangarap ni Elian ay simple lang noon. Makapagtapos, magkaroon ng mas maayos na trabaho, at balang araw, magkaroon sila ng sariling lupang hindi na nila kailangang ipagdasal na huwag maagaw. Bandang 6:00, umalis si Elian sa palayan para pumasok sa school. Hindi siya pwedeng malate. Kahit minsan, ang eskwela ang taning lugar na nararamdaman niyang may pag-asa siya. Kahit pa marami ring humihila pababa. Daan papuntang school, dinaanan niya ang maliit na tindahan ni Aling Celia Lontok. Nandoon si Pining Sarmiento, kasing edad niya, nakaupo sa bangkong kawayan, may hawak na plastik na may tinapay. "Elian!" tawag ni Pining, kumaway. "Hoy, halika! May extra ako." "Baka ikaw ang mawala ng baon," sabi ni Elian, pero lumapit pa rin. "Wala akong extra, pero may kalahati," sagot ni Pining, ngumisi. Tapos,
Yung kalahati para sa'yo. Ganon naman tayo dito, di ba? Hati-hati. Tinanggap ni Elian ang tinapay. Bahagyang yumuko bilang pasasalamat. Salamat, Pin. Babawi ako. Pag may ani. Pag may ani, saka na. Putol ni Pining. Sabay turo sa kalsada. Oh, ingat ka ha. Nandyan na naman sila. Napalingon si Elian at nakita niya ang papalapit na motorsiklo na may sidecar. Sakay si Roldan Mercado. Maayos ang polo, bagong sapatos at mayabang ang ngiti. Sa likod, nakasunod ang driver nilang si Berto Lazo. Nakasimangot at parang laging handang mangaway. Oh, eto na ang prinsipe ng putikan. Sigaw ni Roldan habang dumaraan. Baka maliit ka, Elian. Baka hindi ka natanggapin ni Ma'am Luwalhati. Tawa ng tawa si Roldan. Parang masarap sa bibig niya ang paghamak. Hindi na lang sumagot si Elian. Masanay na siya sa ganun. Pero sa loob-loob niya, may kumukulo. Hindi dahil nasasaktan siya, kundi dahil alam niyang hindi tama at hindi rin makatarungan. Pagdating sa paaralan, sinalubong siya ng ingay ng mga estudyante. Sa silid, naroon si Ma'am Luwalhati Briones. Isang gurong hindi maingay pero may tindig. Kapag tumingin, pakiramdam mo ay nababasa niya ang totoo sa likod ng iyong mga dahilan. Elian, tawag ni Ma'am Luwalhati matapos ang roll call. Ikaw na naman ang maaga. Kumustang nani mo? Okay lang po, ma'am, sagot ni Elian. Kahit hindi niya masabi ang totoo na madalas umuubo ang nanay niya sa gabi at pinipigilan lang nitong ipakita. Tumanggo si Ma'am Luwalhati, saka lumapit ng bahagya. Kung may kailangan kayo, may mga programa ang school. Huwag kang mahihiyang magsabi. Napatigil si Elian. Gusto nang sumalita pero may hiya siya. Parang kapag umamin siya, lalo siyang bababa sa paningin ng iba. Kaya ngumiti lang siya at tumanggo. Pagkatapos ng klase, pauwi na si Elian kasama si Pining nang biglang humabol si Kapitan Isko Meneses sa gilid ng kalsada. Nakasakay sa lumang multicab, may daladalang megaphone. Mga kabarangay! Sigaw ni Kapitan Isko. Parang may piyesta. Mag-ingat tayo sa mga susunod na araw. May mga balitang may darating na malaking mamimili ng palay. Ayusin natin ang ating mga sarili. Baka may bisita. Tawanan ng tao. Si Pining napailing. Kapitan talaga, kahit palay ginagawang campaign. Pero si Elian, tahimik. Hindi dahil naniniwala siya sa kapitan, kundi dahil may naalala siya sa sinabi ni Mang Goryo kanina. Hawak ng iilan ang timbangan. Sa hapon, bumalik si Elian sa kubo. Nakita niyang nakaupo si Marites sa sahig, hawak ang luma nilang kahon ng resibo at mga papel. Halatang umiiyak ito bago siya dumating. Mama? Lumapit si Elian, dahan-dahan. Ano pong nangyari? Pinahid ni Marites ang mata niya, pilit kumalma. Wala, anak, napuwing lang. Alam ni Elian ang kasinungalingan na yon, pero hindi niya pinilit. Naupo siya sa tabi ng nanay niya at hinawakan ng kamay nito. Anak, bulong ni Marites sa wakas. Dumaan si Tita Cora kanina. Naningil po? Oo, tumanggo si Marites. Sabi niya, Marites, hindi ako masama. Trabaho ko lang. Pero kung hindi kayo makakaabot sa araw na sinabi ko, kukunin natin si Batik. Nag-init ang dibdib ni Elian. Hindi pwedeng ganun. Bakit parang wala tayong laban? May laban tayo. Pero ang boses niya ay mahina. Kaso, kailangan natin ng pera. O kaya, himala. Sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid at tanging kulig-kulig ang maririnig, tumayo si Elian sa tapat ng sako ng bigas nila. Hindi iyon marami, pang ilang linggo lang kung titipid. Ngunit sa gilid ng sako, may maliit siyang garapon na unti-unti niyang pinupuno tuwing may natitira. Pantawid, sabi niya sa sarili. Pero sa isip niya, hindi lang iyon pantawid para sa kanila. Pantawid din iyon para sa mga pagkakataong may makikita siyang mas gutom kaysa sa kanila. Mga taong wala man lang sako, wala man lang kubo. Kinuha niya ang garapon, sinipat ang laman, hindi puno, pero sapat para makapagluto ng ilang beses. Naramdaman niya ang bigat nito. Bigat ng pagsisikap, bigat ng pagtitipid, bigat ng opasa. Napatingin siya kay Marites na mahimbing na natutulog. Pagod na pagod. Napalunok siya. Patawad ma. Bulong ni Elian sa dilim. Mahina lang, parang dasal. Pero baka may mas nangangailangan. At baka kapag ginawa ko to, may babalik din sa atin. Sa bintana, sumilip ang buwan, maputla. Sa labas, humuni si Batik, parang nakikinig. At sa puso ni Elian, kahit takot, may pasya na siyang binuo.
Isang pasyang hindi niya pa alam na magiging unang hakbang sa pagbabagong hindi lang sa buhay niya, kundi sa buong baryo. Hindi agad nakatulog si Alian ng gabing iyon. Kahit nakapikit siya sa banig, ramdam niya pa rin ang bigat ng garapon sa palad. Parang may sariling tibok, parang may sariling paalala na ang bawat butil ng bigas ay katumbas ng pawis at oras. Sa labas ng kubo, humihip ang malamig na hangin at paminsan-minsan ay maririnig ang paghampas ng dahon ng palay sa isa't isa. Bandang madaling araw, sumingit sa siwang ng dingding ang liwanag ng umaga. Tumayo si Alian nang hindi na ginising si Marites. Tinignan niya ang nanay niya. Nakatagilid, nakapulupot ang kumot sa balikat at kahit tulog ay halatang pagod. "Pangako ma," bulong niya sa sarili. "Hindi ko sasayangin ang kahit anong lakas natin." Kinuha niya ang garapon niyang bigas at maingat na inilagay sa bayong. Dinagdag niya ang maliit na supot ng tuyo, 2 piraso lang, at 2 kamatis na hinog, yung baon sana niya. Sa ilalim niyang bayong, inilagay niya ang kaunting talbos ng kamote at sitaw na ibibenta niya sa bayan. Hindi ito malaking puhunan, pero sa mundo nila, sapat na ito para sa konting kita. Paglabas niya, nakita niya si Batik na nakatayo, nakatingin sa kanya na parang may tanong. Tinapik niya ang leeg nito. "Babalik ako agad ha," sabi niya. "Magiging okay din tayo." Sa daan, sinabayan siya ni Pining hanggang sa kanto kung saan naghihintay ang lumang jeep na biyaheng bayan. May dala ring bayong si Pining, kakanin daw ng nanay niya na ipapabenta sa palengke. "Sigurado ba, Alian?" Mahinang tanong ni Pining habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada. "Kagabi pa kita iniisip, parang ang bigat ng dala mo." Ngumiti si Alian pero hindi kumpleto ang saya. "May dahilan, Pin. Hindi ko lang masabi. Basta, kailangan." Napahinga si Pining at tumanggo. "Basta, ingat ah. Tsaka, huwag kang papayag na apihin ka na naman ni Roldan." Hindi na sumagot si Alian. Sa totoo lang, hindi niya gustong makipag-away. Gusto niyang magpatuloy lang, magtrabaho at mabuhay. Pero hindi laging binibigay ng buhay ang katahimikan sa mga taong tahimik. Pagsakay niya ng jeep, sumulubong ang amoy ng diesel, alikabok, at pawis ng mga pasaherong sanay na sa siksikan. Nandoon si Aling Celia Luntok na may dalang sako ng sibuyas, si Mang Goryo na may hawak na ilang tali ng palay na ipapakita sa buyer, at si Kapitan Isko, nakapolo, nakangiti, parang laging may gustong anunsyo. "Oh, Alian!" bati ni Kapitan Isko, sabay turo sa bayong. "Yan ba yung gulay nyo? Dapat talaga suportahan natin ang mga kabataan. Pagbutihin mo ha, ikaw ang pag-asa ng Sitio Maligaya." Napangiti si Alian pero alanganin. "Opo Kap." Sumingit si Mang Goryo. Mahinang boses. "Wag na puro salita, Kapitan. Yung kooperatiba natin, ayusin nyo rin para di lalong malubog ang mga tao." Natigilan si Kapitan Isko. Nag-ubo. Tapos tumawa na parang biro. "Ay oo, nasa plano yan. Step by step tayo." Tahimik lang si Alian. Narinig niya ang step by step. Pero sa buhay nila, ang utang at banta ay hindi step by step, parang tumatakbo ng mabilis. Pagdating sa bayan, bumaba siya malapit sa palengke. Unang ginawa niya ay pumuwesto sa gilid, doon sa may mga nagbibenta ng gulay. Pumayag si Aling Nena Verdadero, isang tindera ng kakanin na kilala sa palengke na makitabi siya. "O iho," sabi ni Aling Nena, habang inaayos ang bilaw ng kutsinta at puto. "Yung bayong mo, dito mo ilapag, pero mag-ingat ka ha, may mga magnanakaw dito. Lalo pag bata ang nagtitinda." "Opo, Aling Nena, salamat po." Habang nagtitinda siya, dumaan si JP Sulit, ang traffic enforcer na madalas nakapwesto sa kanto. Bata pa ito, pero seryoso ang muka, parang laging nagbabantay sa gulo ng mundo. "Uy, Alian," bati ni JP, sabay tingin sa gulay. "Taga Sitio Maligaya ka, di ba? Naaalala kita. Ikaw yung bata na lagi kong nakikita sa jeep, tahimik lang." "Opo," sagot ni Elian, bahagyang ngumiti. "Good, basta mag-ingat ka rito, lalo na pag dumadaan yung mga mayayabang na akala mo kanila ang kalsada. Parang alam na alam ni JP ang takbo ng buhay sa bayan." Napatanggo na lang si Elian. Matapos ang ilang oras, nakabenta si Elian ng kaunti. Hindi man malaki, pero sapat para makabili ng maliit na sabon at ilang pirasong asin. Nung pauwi na siya, dumaan siya sa highway, yung kalsadang nagdurugtong sa bayan at sa mga karatig na lugar. Doon madalas siyang dumaan kapag ayaw niyang sumabay sa matraffic na ruta. At doon niya nakita sila. Sa gilid ng highway,
Sa may bakanting lote na tinubuan ng damo, may dalawang matanda na nakaupo sa karton. Hindi sila basta nakaupo. Parang pilit na tinatago ang panginginig sa katawan. Ang lalaki, payat, may sugat ang paa, nakapaling ang mukha sa lupa. Ang babae, nakayakap sa sarili, inuubo ng paimpit at halatang tinatamad na ang katawan dahil sa gutom. Napahinto si Elian. Hindi niya alam kung bakit pero biglang bumalik sa dibdib niya ang bigat na hindi kayang tanggalin ng pagkakibit-balikat. Naalala niya ang nanay niyang umiiyak kagabi. Naalala niya ang ultimatum ni Tita Cora. Naalala niya ang sariling takot. Pero sa harap niya, may mas malinaw na gutom. Yung gutom na hindi kayang tiisin ng pride. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi siya sigurado kung paano magsisimula. Baka masamain. Baka mapahiya siya. Baka sabihan siyang pakialamero. "Lolo, Lola," mahinang sabi niya, halos bulong. "Kumain na po ba kayo?" Dahan-dahang tumingala ang lalaki. May kakaibang tingin sa mata nito. Matanda, pero matalim. Hindi ito yung tingin ng taong palaging talo. Parang tingin ng taong may alam, may pinagdaanan, at sanay magtago ng tunay na bigat. "Hindi," sagot ng lalaki, paos. Wala kaming makuha." Sumingit ang babae, nanginginig ang kamay. "Pasensya ka na, iho, hindi kami sanay humingi, pero kinapos kami." Kinapos. Isang salitang napakasimple pero kayang lumamon ng dangal. Lununok ni Elian ng kaba. Umupo siya sa may damuhan. Hindi masyadong malapit pero sapat para maramdaman nilang hindi siya lalayo. "May dalo po ako," sabi niya. "Hindi po ito marami pero baka makatulong." Kinuha niya ang bayong. Inilabas niya ang garapon ng bigas, ang 2 tuyo at ang 2 kamatis. Iniabot niya ang garapon sa babae. Nagulat ang babae. Halos mapaatras sa hiya. "Ay, anak, baka ikaw ang magutom." Umiling si Elian mabilis. May mama po ako. May kakainin pa naman kami. Kaya po muna." Tinignan siya ng lalaki, si Lauro, kahit hindi pa binabanggit ang pangalan niya noon. Hindi ngumiti, hindi rin umiyak, pero lumambot ng bahagya ang noon niya. Parang may dingding na unti-unting nagkakaroon ng bitak. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ng lalaki, diretsyo. Napatingin si Elian sa garapon. "Hindi ko rin po alam. Siguro kasi alam ko po yung patiramdam ng kulang at ayoko pong may makitang mas kulang pa." Tahimik sandali. Tapos hinawakan ng babae ang garapon na barang hawak niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa pera. "Salamat," bulong ng babae. "Adelaida ang pangalan ko." Tumango si Elian. "Elian po." Bago pa man siya makatayo, may narinig siyang malakas na busina at tawa sa likod. "Ayan o!" Boses ni Roldan Mercado, pamilyar na pamilyar. "Si Elian! Nagpapakabayani sa mga pulubi!" Nanlaki ang mata ni Elian. Nandun si Roldan nakasandal sa sidecar ng motorsiklo nila, kasama si Berto Lazo na nakangisi. Halatang kakadaan lang at sakto pang nakakita. "Roldan, tama na," mahinang sabi ni Elian, pilit pigilan ng inis. "Bakit? Totoo naman," sigaw ni Roldan, lumapit pa. "Gusto mo bang award? Gusto mo bang palakpakan ka ng buong bayan?" Tinignan ni Roldan ang garapon, tapos biglang inangat ang paa niya, parang sisipain. Mabilis ang nangyari. Hindi nag-isip si Elian. Humarap siya at iniharang ang katawan niya. Tumama ang paa ni Roldan sa gilid ng garapon at sa tuhod ni Elian. Sumakit. Napangiwi siya pero hindi siya umatras. "Wag!" sigaw ni Elian, nanginginig ang boses. "Wag kang ganyan!" Nagulat si Roldan sa pagtindig ni Elian. "Ay wow, matapang na pala ang putikan." "Hindi po ito laro," singit ni Adelaida. Unang beses tumigas ang boses niya. "May mga taong nagugutom." Napalingon si Roldan sa matanda, muntik pang matawa, pero biglang tumigil nang matapat ang tingin niya kay Lauro. Iba yung tingin ni Lauro. Hindi galit na palengkera, hindi rin takot na pulubi. Yung tingin na parang nagsasabing, "Kilalang kilala ko ang uri mo."
Anong tinitingin-tingin mo, matanda? Pabulong na yamot ni Roldan. Hindi sumagot si Lauro, pero umangat lang ang baba niya at ang katahimikan niya ang mas nakakatakot. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Sigaw mula sa kanto. Si JP sulit iyon, tumatakbo papalapit. Kasunod si Aling Nena Verdadero na may hawak pang bilabaw. Aba Roldan, sigaw ni Aling Nena, galit. Talagang pating matanda papatulan mo? Nakakahiya ka. Wala kayong pakialam, balik ni Roldan. Pero napansin niyang may mga taong tumitingin na. May dalawang tricycle driver na huminto, si Kiko Almario at si Narsing Pangan, parehong kilala sa bayan. May ilang tindera rin na napalingon. Lumapit si JP, tumindig sa pagitan nila. Umalis ka na Roldan, huwag kang manggulo. Kung gusto mo magyabang, doon ka sa bahay nyo. JP, enforcer ka lang, singhal ni Roldan. Enforcer ako, oo, sagot ni JP, matigas ang boses. At trabaho kong pigilan ng gulo, lalo na kung ikaw ang gumagawa. Napangisi si Berto Lazo pero hinila niya ang balikat ni Roldan. Sir, tara na, ang dami nakatingin. Nagngit-ngit si Roldan. Tumingin siya kay Elian, parang may banta sa mata. Hindi pa tayo tapos, sabi niya, halos pabulong. Magpapakita ka pa ng kabaitan? Tingnan natin. Umalis sila sakay ng motorsiklo, iniwan ng alikabok at init sa hangin. Naupo si Elian, hinihingal, hawak ang tuhod. Lumapit si Aling Nena at tinignan siya. Ay naku iho, napano ka ba? Masyado kang mabait. Pero tama rin yan, hindi ka nagpatalo. Si JP naman, tinignan ang sugat niya sa tuhod. Masakit? Opo, sagot ni Elian, pero pinilit ngumiti. Pero okay lang po. Tumayo si Elian at binalingan ng matandang mag-asawa. Nandoon pa rin ang garapon sa kamay ni Adelaida. Mahinpit ang hawak, parang natatakot na may biglang kumuha. Pasensya na po, sabi ni Elian nahihiya. Nadamay pa kayo. Umiling si Adelaida at sa unang pagkakataon, kumislap ang luha sa mata niya. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Elian. Magaan pero may bigat ang mensahe. Anak, bulong niya, hindi namin malilimutan ito. Tahimik si Lauro pero tumango rin siya, bahagyang yumuko na parang may respeto. Sa sandaling iyon, may kumirot sa dibdib ni Elian. Hindi yung sakit sa tuhod, kundi yung pakiramdam na parang may nagmarka sa buhay niya. Parang may pirma ang tadhana sa kamay na hinawakan ni Adelaida. Mag-iingat po kayo, sabi ni Elian, pilit itinatago ang emosyon. Kung may kailangan po kayo, nandito lang po ako sa Sitio Maligaya. Ngumiti si Adelaida, mahina lang. Mag-iingat ka rin Elian. Naglakad si Elian palayo, dala ang bayong na mas magaan na nayon. Pero sa bawat hakbang niya pauwi, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang mas mabigat ang puso niya. Hindi sa pangahihinayang, kundi sa pakiramdam na may isang pangyayari na nagsimulang gumulong at wala na siyang magagawa kundi sumabay sa takbo nito. Mabigat ang bawat hakbang ni Elian pauwi mula sa highway. Hindi lang dahil sa kirot ng tuhod niya, yung bahagyang namumuga dahil sa pagtama ng garapon at sipa ni Roldan, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit na kumakaskas sa isip niya. Tama ba ang ginawa ko? Sa bawat pagdaan niya sa Pilapil, tila mas malakas ang hangin kaysa kahapon. Parang may hinahabol na masamang balita. Pagdating niya sa kubo, nadatangan niyang nakaupo si Marites sa bangkong kawayan sa labas. Hawak ang tabo at basang-basa ang buhok niya. Galing sa paglalabas sa ilog. Pero kahit bagong ligo, hindi maalis sa mukha ng nanay niya ang pagod na parang nakaukit na. Nakauwi ka na anak? Tanong ni Marites, tumayo agad. Napansin nito ang paggingiwi ni Elian habang iniaangat ang bayong. Bakit? Ano nangyari sa tuhod mo? Wala po ma, mabilis na sagot ni Elian, ayaw nung palakihin. Nadulas lang. Pero hindi nakakalusot kay Marites ang ganung sagot. Lumapit siya, hinawakan ng tuhod ni Elian at nakita ang bahagyang gasgas at pamumula. Dulas? Ulit ni Marites. Tumitig sa mata niya. Elian, anak, huwag mo kong gawing tanga. Napabuntong hininga si Elian. Nakita po ko ni Roldan, dun sa highway. Nanlaki ang mata ni Marites. Nandun ka na naman. Anak, bakit ka kasi? Huwag po ma. Putol ni Elian, mahinahon pero matigas. Hindi ko kaya yung makita silang ganun. Sandaling natahimik si Marites. Pumabagal ang galaw ng hangin sa pagitan nila. Alam niyang ang anak niya, kahit bata,
may pusong hindi kasya sa maliit nilang kubo. "Anong ginawa mo?" Mahinang tanong ng nanay. "Binigyan ko po sila," sagot ni Elian. "Yung garapon, yung tinabi ko." Nang marimig ni Marites ang salitang garapon, bahagyang naninig ang labi niya. Parang may halo ng takot at lungkot, pero hindi galit. Mas lalo itong nakakapaso kaysa higaw. "Anak," bulong ni Marites, "alam mo bang konti na lang yung bigas natin?" "Opo," sagot ni Elian. "Pero, Ma, may mga araw po na kahit konti na lang tayo, mas lalo kong nararamdaman na hindi tayo pwedeng mawalan ng puso." Huminga ng malalim si Marites. Tinitigan niya ang anak niya na parang nakikita niya ang sarili niya noong kabataan, yung taong gustong maging mabuti kahit sinasampal ng buhay. "Halika," sabi ni Marites pagkatapos ng ilang saglit. "Hugasan natin yung sugat mo. Hindi ko man kayang ibigay sa iyo ang pera, anak, pero kaya kong alagaan ka." Sa loob ng kubo, habang nililinis ni Marites ang tuhod ni Elian, dumaan sa isip niya ang mukha ni na Lauro at Adelaida, lalo na yung mata ng lalaki, yung katahimikang nakakatakot sa lakas. Bakit parang hindi sila ordinaryong pulubi? Tanong niya sa sarili. Pero pinilit niyang isang tabi. Sa buhay niya, matagal na niyang natutunan. Huwag kaagad umasa sa hiwaga. Masakit kapag sumablay. Kinabukasan, maaga ulit siyang nagpunta sa palayan. Sumabay ang pamamanhid sa tuhod sa bawat apak niya sa pilapil. Nandoon si Manggorio, mas maaga pa sa kanya, nakatingin sa langit na tila may binabasa. "Manggorio," tawag ni Elian, lumapit. "Bakit po parang ang dilim ng ulap?" Hindi lumingon agad si Manggorio. "Uulan," sagot nito, pero yung mas nakakatakot, hindi yung ulan. Bumaling siya kay Elian at sa mata ng matanda may bigat na hindi pwedeng paglaruan. "Galing ako sa rice mill kanina, kay Gabino Mercado." Napatigil si Elian. "Bumili po ba siya?" "Bumili," sagot ni Manggorio, mapait ang tawa. "Pero yung presyo, parang pinipiga tayo. Ang taas ng kaltas, ang baba ng kilo. Akala mo mga hayop tayo na pwedeng baratin." "Hindi po pwedeng magreklamo?" tanong ni Elian, nanginginig ang boses. "Pwede," sagot ni Manggorio, "pero pag nagreklamo ka, hindi ka nabibilihan. Pag hindi ka binili, mabubulok ang ani mo. Yan ang monopoly, Elian. Tahimik kang pinapatay." Sumikip ang dibdib ni Elian. Sa malayo, tanaw ang malaking rice mill na parang hari sa gitna ng bayan at sila parang putik sa ilalim ng sapatos. Pag-uwi niya ng tanghali, may nakita siyang tao sa bakuran. Si Tita Corazon Cora Pabalan, taga-singil ng kooperatiba. Nakapamaywang kasama ang lalaking nakapolo shirt at may dalang envelope, si Sanson umandap. "Marites," tiningang boses ni Tita Cora. "Mag-usap tayo." Nandoon si Marites sa pintuan, pinipigilan ng kaba. Si Elian tumayo sa tabi niya, kahit ramdam niya na mas matanda siya sa usapang pang matanda. "Hindi naman ako masamang tao," sabi ni Tita Cora, parang nagbabasa ng script na paulit-ulit niyang sinasabi sa lahat. "Trabaho ko lang, pero ito na ang huling paalala. Kapag hindi kayo nakapagbayad sa takdang araw, kukunin natin si Batik at isasalin sa proseso ang sakahan nyo." "Cora, pakiusap," namumula ang mata ni Marites. "Hindi ba pwedeng kahit dagdagan ko yung laba, kahit maghanap pa ako ng trabaho sa bayan?" Umiling si Tita Cora, pero hindi rin siya nanlait. May konting awa sa mukha niya, yung awa na hindi sapat para baligtarin ang sistema na sinusunod niya. "Marites, naiintindihan kita, pero hindi lang ikaw ang may problema. May mga anak din ako, may sakit din ang nanay ko. Ang kooperatiba sumusunod sa patakaran." Sumingit si Sanson, malamig ang boses. "May papeles na tayo, nakaredy. Ayaw naming umabot sa gulo, pero kung kailangan, gagawin." Napaangat ang baba ni Elian. "Kuya, bakit parang wala na po kaming karapatang huminga? Bakit po ganun?" Saglit na tumingin si Sanson sa kanya. Parang naiinis sa batang nangingialam. "Hindi mo maiintindihan, iho. Baka po kayo ang hindi nakakaintindi." Biglang sambit ni Elian. Hindi niya napigilan. "May tao po sa likod ng mga papel nyo." Nanlaki ang mata ni Marites. "Elian?" Pero si Tita Cora bahagyang natahimik.
Tinitigan si Ilian na parang may naaalala. Saka siya huminga ng malalim. Anak, sabi ni Tita Cora, mas mahinahon. Hindi kita kaaway, pero kung may himala kang hinihintay, sana dumating bago ang deadline. Umalis sila na dala ang katahimikan. Naiwan si Marites na parang nanliit sa sarili niyang bakuran. Sa hapon, pumasok si Ilian sa eskwela na may kabigat na dibdib. Ang mga tunog sa classroom, tawanan, kalampag ng upuan, parang lumalayo. Sa isip niya, si Batik ang nakatali sa poste at ang lubid na pwedeng putulin ng isang papel. Pagkapasok niya, sinalubong siya agad ng boses ni Roldan. "Oh, si Santo Ilian!" Sigaw ni Roldan sa harap ng klase. "Kumusta ang mga pulubi mo? Baka bukas ikaw na rin pulubi ah." May nagtawanan. Si Pining kumunot ang noo. Si Ma'am Luwalhati na nasa harap tumigil sa pagsusulat at lumingon. "Roldan Mercado." Malamig ang tono ni Ma'am Luwalhati. "Ulitin mo." Namilog ang mata ni Roldan pero nagmatigas. "Wala po ma'am, nagbibiro lang." Ang biro, sabi ni Ma'am Luwalhati habang dahan-dahan lumalapit sa gitna, ay dapat hindi lumalampas sa dignidad ng tao. Ang kahihiyan, hindi sa kahirapan. Ang kahihiyan, nasa pagyura sa kapwa. Tahimik ang klase. Parang may hangin na dumaan sa pagitan ng mga mesa. "Ma'am," singit ni Roldan, pilit nagmamalinis. Kasi po, nagpapakahiro siya. Wala naman siyang pera." "Sino ang nagsabing kailangan ng pera para maging tao?" Balik ni Ma'am Luwalhati. "Upuan yan, at kung may isa pa akong marinig na panlalait, diretso ka sa guidance." Naupo si Roldan na nagngingit-ngit. Pagdaan ni Ilian sa tabi niya, bumulong si Roldan, halos hindi marinig ng iba. "Magbabayad ka rin." Sumandal si Ilian sa upuan niya, nanginginig ang kamay. Sa tabi niya, hinawakan ipining ang lapis at bumulong. "Huwag mo siyang pansinin, hindi siya worth it." Ngumiti si Ilian ng kauntit, pero sa loob-loob niya, hindi lang si Roldan ang kinakatakutan niya. Ang kinakatakutan niya ay yung sistemang ginagalawan ni Roldan, yung kayang magpaalis ng kalabaw at lupak sa isang pirma. Pagkatapos ng klase, dumaan si Ilian kay Aling Celia sa tindahan. Gusto niyang magtanong, hindi niya alam kung bakit. Parang may humihila sa kanya pabalik sa highway. "Aling Celia," sabi niya, "yung matandang mag-asawa po, yung nakaupo dati sa highway. Nakita niyo pa po ba?" Nagtaas ng kilay si Aling Celia, nagbaba ng sukli sa isang customer, saka humarap sa kanya. "Ay, yung dalawang matanda. Hindi na. Kagabi pa nawawala." "Nawawala?" ulit ni Ilian. "Oo," sagot ni Aling Celia, binabaan ng boses. Sabi ni Aling Nena, may sumundo raw, itim na van. Maayos ang bihis ng mga kasama. Parang hindi basta. Parang bumagsak ang malamig na tubig sa batok ni Ilian. Itim na van, maayos ang bihis, hindi basta. Lalong lumakas ang kutob niya na may ibang kwento sa likod ni na Lauro at Adelaida. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Marites ng lugaw na mas maraming tubig kaysa bigas, ay may kumatok sa pinto. Isang batang courier mula sa bayan, si Migs Barameda, kilala sa paghatid ng sobre at dokumento, ang nakatayo, pawis na pawis. "Dizon po?" tanong ni Migs. "Oo," sagot ni Marites naguguluhan. "Bakit?" "Inabot po sa akin sa kanto. Sabi ibigay ko raw po dito. Walang return address." Iniabot niya ang maliit na sobre na kulay cream. Nang maisara ang pinto, tinitigan ni Marites ang sobre na parang may apoy. "Sino naman to?" Kinuha ni Ilian ang sobre. Kumakabog ang dibdib niya. Dahan-dahan niyang binuksan at may isang papel sa loob. Simple, walang logo, pero malinis ang sulat. Binasa niya at pakiramdam niya, huminto ang mundo sa bawat salita. "Salamat sa garapon. May utang kaming loob. Mag-ingat kayo sa merkado." Napatakip ang bibig ni Marites. "Anak, sino yan?" Hindi sumagot agad si Elian. Tumitig siya sa dilim sa labas ng bintana. Sa malayo, may kulog na gumulong sa ulap. Parang babala. At sa dibdib niya, hindi na lang takot ang naroon. May pumasok na kakaibang pag-asa. Pero kasabay nito, mas malalim na pangamba. Dahil kung may taong kayang mag-iwan ng ganitong mensahe, ibig sabihin may taong nakakita sa kanila. At kung binanggit nila ang apelyidong Mercado, ibig sabihin
mas malaki ang laban na paparating kaysa sa utang at sa kalabaw. At sa gabing iyon, habang hawak na Elian ang liham na parang piraso ng kapalaran, malinaw sa kanya ang isang bagay. May mga sekreto nang gumagalaw sa likod ng kanilang simpleng buhay at hindi na siya makakabalik sa dati. Nakanganga ang lampara sa sulok ng kubo. Nanginginig ang apoy dahil sa hangin na sumisingit sa mga siwang ng dingding. Hawak na Elian ng maliit na liham na parang may buhay. Parang kapag binitawan niya, mawawala rin ang kakaibang pag-asa na unang beses niyang naramdaman matapos ang ilang buwang puro takot. Salamat sa garapon. May utang kaming loob. Mag-iingat kayo sa merkado. Paulit-ulit niyang binasa hanggang sa halos kabisado na niya ang bawat salita. Sa tabi niya, si Marites nakaupo sa banig. Nakapulupot ang tuwalya sa balikat. Halatang gusto niyang umiyak pero pinipilit niyang manatiling matatag. Parang kung iiyak siya, babagsak ang buong kubo. Anak, mahinang sabi ni Marites. Sino ba yung mga yan? Paano nila alam ang apelido natin? Paano nila alam ang merkado? Umiling si Elian. Hindi ko rin po alam, ma. Pero sila po yung matandang mag-asawa sa highway, yung binigyan ko. Tumahimik si Marites. Bumaling siya sa bintana sa dilim na parang mas lalong dumidilim kapag pinagmasdan. Kung sila yon, ibig sabihin, hindi sila basta. Yun nga po ang pakiramdam ko. Pero, bakit po nila tayo pinapadala ng sulat? Bakit mag-ingat? Hindi sumagot si Marites. Sa halip, kinuha niya ang sulat at kinagat ang labi. Para bang masakit tanggapin na may mga bagay na mas malaki sa kayang kontrolin ng isang nanay. Sa sumunod na araw, kumalat agad ang balita sa Sitio Maligaya na paparating na ang takdang araw ng singilan. Parang ulap na nakadagan sa bawat bubong, kahit ang mga manok sa bakuran ay tila mas tahimik. Pag umaga, habang nag-aalmusal sila ng lugaw na manipis, dumating si Manggorio Matias na pawis, may dalang bungkos ng papel. Marites, tawag si Manggorio, hindi na nagpaligoy-ligoy. Narinig ko na, dumarating na sila. Kailangan nating paghandaan. Tumayo si Marites Haddad. Manggorio, anong gagawin natin? Wala naman kaming maibabayad. Sumilip si Elian mula sa pintuan, hawak ang tasa ng kape. Manggorio, kung si Batik ang kukunin, paano na po tayo magsasaka? Huminga ng malalim si Manggorio. Kaya nga ako nandito. May mga kakilala ko sa bayan. Hindi man mayaman, pero may mga taong marunong lumaban sa papel. Ang problema, ang bilis ng pangyayari. Parang sinasadya nilang pabilisin para wala kang oras huminga. Sa likod ni Manggorio, sumulpot si Pining Sarmiento na may dalang maliit na supot ng tinapay at asin. Hindi siya pumasok agad, pero naroon siya sa pintuan parang nakikiramdam. Bulong si Elian nang lumapit sa kanya. Totoo ba? Kukunin si Batik? Tumando si Elian. Kung di kami makabayad. Namilog ang mata ni Pining. Hindi pwede yun. Alam ko, sagot si Elian pero ang boses niya ay parang sinakal ng realidad. Bago umalis si Manggorio, bumulong si Elian, halos hindi marinig ng iba. Yung sulat, huwag mong ipakita kahit kanino, lalo na kay kapitan at mga merkado. May mga tao sa baryo na mabilis magbenta ng chismis. Napatanggo si Elian. Sa isip niya, biglang pumasok si Kagawad Tomas Belandra, yung laging nakatambay sa tindahan ni Aling Celia, laging may bagong balita at laging may kapalit na pabor. Dumating ang araw ng singilan na parang walang awa. Maaga pa lang, narinig na ni Elian ang yabag ng mga sapatos sa labas. Isang tricycle ang huminto sa tapat ng kubo. Bumaba si Tita Corazon, Cora, Pabalan, dala ang folder. Kasunod ni Sanson Omandap, mas malamig pa sa hangin ang tingin at may kasama pang dalawang lalaking matitipuno, sina Tigong Paitan at Miko de la Peña, mga tauhan ng mga merkado na laging nasa paligid kapag may trabaho. Marites Dizon, tawag ni Tita Cora. Formal ang tono, parang nagbabasa ng hatol. Nandito kami para sa usapan. Nakalabas na si Marites, nanginginig ang kamay pero pilit nakatayo ng tuwid. Si Elian nasa tabi niya, hindi na maitago ang galit sa mata. Si Batik nakatali pa rin sa poste, tila ramdam ang tensyon. Yumuyuko-yuko at kumakadyot sa lupa. Tita Cora, pakiusap ni Marites. Hindi pa po namin kaya, kahit palugit. Umiling si Tita Cora.
Marites, sinabi ko na, nakiusap na rin ako sa itaas. Pero eto ang utos. Kung wala kayong maibabayad ngayon, kailangan naming kunin ang kolateral. Sumulong si Sanson, binuksan ang folder, saka naglabas ng papel. Pirma rito para maayos ang turnover. Hindi, biglang sabi ni Elian, hindi napigilan. Hindi po siya pipirma. Bumaling si Sanson sa kanya, may pang-aalipostang ngiti. Iho, lumugar ka, hindi ito palaro. Hindi rin po laro ang kabuhayan, balik ni Elian. Nanginginig ang boses pero matigas. Kung kukunin niyo si Batik, kukunin niyo rin ang pag-asa namin. Sumingit si Tegong Paitan, lumapit sa poste. Ay, drama. Aanhin niyo ba yung kalabaw? Kailangan lang naming isakay. Hinila ni Tegong ang lubid ni Batik. Biglang umungal si Batik at tumatras, kumadyot sa lupa. Napasigaw si Marites, napaluhod sa damuhan. Wag, iyak ni Marites humawak sa lubid. Wag niyo po, sa anak ko na lang siya maawa. Marites, sabi ni Tita Cora, napapikit sandali, pero pilit ibinabalik ang lamig. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Sa gilid, dumating si Manggorio, hingal sa pagtakbo. Tama na, sigaw niya, humarang sa harap ni Tegong at Miko. Hindi niyo pwedeng kunin yan ng ganyan, may proseso. May proseso, pang-asar ni Miko de la Peña, sabay tulak kay Manggorio sa balikat. Eto ang proseso. Nayanig si Manggorio at Mangtik matumba. Napatili si Pining na kagagaling lang din sa kabilang bahay, kasama si Aling Nena Bardadero na nakapadaan at si JP Sulit na naka-duty sa kanto at nakarinig ng ingay. Hoy, anong kaguluhan to? Sigaw ni JP papalapit. Pero bago pa lumaki ang gulo, may tunog ng gulong na huminto sa tapat. Hindi ito tricycle, hindi rin jeep. Isang sasakyan na hindi magarbo pero halatang bago at maayos ang makina. Yung klase ng sasakyang bihirang makita sa Sitio Maligaya. Tumahimik ang lahat. Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang lalaki na maayos ang damit, may dalang leather folder. Sumunod ang isang babae na naka-blazer, matalim ang mga mata at parang sanay sa mga usaping hindi kayang intindihin ng ordinaryong tao. Magandang umaga, sabi ng lalaki. Kalmado pero may bigat. Ako si Attorney Severino Quintanar. Ito si Miss Giovanna Roque. Napatigil si Tita Cora. Attorney, dito po kayo? May report kaming natanggap, sagot ni Attorney Quintanar. Tinapik ang folder at may kailangan kaming i-verify. Lumapit si Miss Giovanna, tinignan si Marites na nakaluhod at nanginginig. Kayo po ba si Marites Dizon? Tumanggo si Marites, hindi makasalita sa iyak. Okay, sabi ni Miss Giovanna, saka bumaling kay Sanson. Papeles please, loan documents, computation ng interest at proof ng notice. Nagmatigas si Sanson. Sino ba kayo para manghingi? Hindi tumaas ang boses ni Attorney Quintanar, pero nang magsalita siya, parang bumigat ang hangin. Abogado ako at may hawak akong kautusan. Sumingit si Kapitan Isko Meneses na biglang dumating, kasama si Kagawad Tomas Balandra na halatang nagmamadali. Ay, attorney, miss, welcome po sa Sitio Maligaya. Masiglang bati ni Kapitan Isko parang piyesta. Ano pong may tutulong ko? Hindi man lang siyang pinansin ni Miss Giovanna. Kapitan, pakiusap, pakitabi muna. This is a legal matter. Natahimik si Kapitan, napalunok at umatras ng bagya. Binuksan ni Attorney Quintanar ang folder at inilabas ang papel. May temporary injunction dito laban sa pagkuha ng kolateral habang iniimbestigahan ang irregularidad sa interes at proseso ng foreclosure. Parang may sumabog na tahimik sa paligid. Si Tita Cora napasinghap, si Sanson naputla, si Tegong at Miko nagkatinginan, hindi alam kung aatras o magmamatigas. Hindi pwede to, mahinang singhal ni Sanson. Hindi naman. Tignan mo ang petsa at pirma, putol ni Miss Giovanna, walang emosyon. Kung lalaban ka pa, contempt ang abutin mo. Si Marites na kanina pang iyak sa iyak, biglang napaupo sa lupa na parang nawalan ng buto. Injunction. Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ibig sabihin, hindi nila kukunin? Lumuhod si Elian sa tabi ng nanay niya, hinawakan na kamay nito. Ma, hindi nila kukunin. Mahinang sabi niya, kahit siya mismo ay nanginginig sa gulat. Sa gilid, lumapit si JP, sumandal sa poste at napabuntong hininga.
Buti naman, bulong niya kay Aling Nena. Si Aling Nena napapailing. Diyos ko, may himala palang dumarating sa oras na akala mo wala na. Habang nag-aabot si Sanson ng mga papel ng nanginginig ang kamay, napansin ni Elian ang sasakyan sa likod ni na Attorney Quintanar. Sa loob, may dalawang figura na nakaupo sa backseat. Kumakabog ang dibdib ni Elian, si Adelaida. Kahit sa lamin ng pagitan, nakita niya ang mahinang ngiti nito. Yung ngiting hindi malakas pero ramdam na ramdam. Parang sinasabing, nandito kami. Sa tabi ni Adelaida, ang matandang lalaki, si Lauro. Hindi ngumiti pero tumango siya ng mabagal, matatag. Isang tango na parang pag-ako ng pananagutan kahit walang salitang lumabas. Hindi sila bumaba, hindi sila lumapit. Nandun lang sila, tahimik, parang mga aninong may hawak na liwanag. Matapos ng ilang minuto, ibinalik ni Attorney Quintanar ang mga papel sa folder. Effective immediately, sabi niya kay Tita Cora at Sanson, ititigil ang anumang aksyon sa pagkuha. Babalik kami kapag tapos na ang review. Tumango si Tita Cora, halatang may halo ng hiya at ginhawa. Naiintindihan ko po. Si Sanson, walang masabi. Sina Tigong at Miko, umatras na parang biglang lumiit ang tapang. Bago umalis, lumapit si Miss Ivana kay Marites. Ma'am, may magkukontak sa inyo para sa mga susunod na hakbang. Huwag muna kayong pipirma sa kahit anong dokumento, okay? Opo, sagot ni Marites, nanginginig ang labi. Maraming salamat po. Umalis ang sasakyan, iniwan ng alikabok at katahimikan. Sa buong sitio Maligaya, parang walang makapagsalita. Si Kapitan Isko nakatanga. Si Kagawad Tomas, kunwari kalmado pero halatang nag-iisip kung sino ang mga dumating. Sa di kalayuan, nakita ni Elian ang Roldan Mercado sa may kanto, nakasandal sa motorsiklo, namumula ang mukha sa galit. Parang gusto nitong sumugod pero hindi niya magawa. Sa mata nito, hindi na pang-aasar ang nandoon. May takot na may halong puot. Si Marites, mahigpit na yakap si Elian, humihikbi pa rin. Anak, hindi ko alam kung sino sila, pero may Diyos pa pala. Si Manggorio lumapit sa Elian at tinapik ang balikat niya. Tandaan mo to, iho, hindi ganyan ang galaw ng ordinaryong tao. May dahilan kung bakit sila nandito. Tumingin si Elian sa kalsadang nilisan ng sasakyan sa direksyon papunta sa bayan. Ramdam niya ang paghalo ng ginhawa at kaba sa dibdib niya. Sino ba talaga sila? At higit sa lahat, bakit parang kaya nilang ipatigil ang bagyo sa isang pirasong papel lang? Nang makaalis ang sasakyan ni na Attorney Severino Quintanar at Miss Ivana Roque, tila humupa ang ingay sa sitio Maligaya pero hindi na bumalik ang dating katahimikan. Parang may iniwang marka ang mga gulong sa alikabok at sa bawat bahay na nakasaksi, may bagong tanong na umusbong. Sinong may kayang pumigil sa pagkuha ng kalabaw sa isang salita lang? Sa bakuran ng mga Dizon, nakahawak pa rin si Marites sa braso ni Elian. Parang natatakot na baka biglang maglaho ang ginhawa na naramdaman nila. Anak, nakita mo ba? Pabulong ni Marites, namumula pa ang mata. Yung babae, yung naka-blazer. Parang hindi basta. Opo ma, sagot ni Elian nakatingin sa kalsada. At ma, nandun po sila, sa sasakyan. Sinong sila? Napakunot noo si Marites. Nag-atibili si Elian pero pinili niyang sabihin. Yung matandang mag-asawa, yung binigyan ko ng garapon, si Adelaida at si Lauro. Nanlaki ang mata ni Marites. Ha? Paano? Bakit? Hindi ko rin alam, pero nakita ko po sila, hindi sila bumaba, nandun lang. Sa gilid, dumaan si Manggorio Matias, may bitbit na itak pero hindi panggapas. Parang dala lang niya para may mahahawakan ng kamay niya kapag kinakabahan. Sumabay sina JP Sulit at Aling Nena Verdadero. Halatang gusto ring marinig ang nangyari. Marites, sabi ni Manggorio mas mahinaw na ngayon, okay ka na ba? Hindi na sila babalik ngayon. Oo Manggorio, sagot ni Marites, naninginig ang boses. Pero hindi ko naiintindihan kung bakit biglang may abogado. Umiling si Manggorio. Hindi yan basta tulong. May pinanggagalingan yan. At kung totoo ang sinasabi ni Elian na nandoon yung matandang mag-asawa, aba, mas lalong hindi yan ordinaryo.
Si Aling Nena napasinghot. Nako, sinabi ko na nga eh. Yung tingin ng matanda, parang hindi pulubi. Parang may pinipigil na galit o kung ano man. Tumango si JP, seryoso ang mukha. At si Roldan, nakita ko yun, namutla. Baka first time niyang hindi siya ang nasusunod. Nang marinig ang pangalan ni Roldan, kumunot ang noo ni Elian. Hindi pa man tapos ang araw, ramdam na niya ang susunod na pag-ikot ng gulo. Sa mga tulad ni Roldan, ang kahihiyan ay hindi nila nilulunok, ibinabalik nila sa mas maruming paraan. Bandang hapon, habang nagliligpit si Marites ng mga gamit sa bakuran, may dumating na mensahero. Si Migs Barameda ulit. Hingal na hingal, may dalang maliit na papel na may address. Marites Dizon po, tanong ni Migs parang mas maingat ngayon. Oo, sagot ni Marites. May mensahe po. Sabi po, pumunta raw po kayo bukas ng umaga sa bayan. Sa lumang bahay po sa may likod ng simbahan. May meeting daw po. Ano? Halos mapaatras si Marites. Sinong nagsabi? Hindi ko po kilala, sagot ni Migs. Pero yung nagbigay, maayos ang bihis. Babae po, naka-blazer. Nanlamig ang kamay ni Marites. Si Elian naman, biglang kumabog ang dibdib. Si Miss Yavanna. Kinagabihan, halos walang kain ang nangyari sa bahay nila. Hindi dahil wala ng pagkain, kundi dahil punong-puno ng kaba ang sikmura nila. Sa bawat tunog sa labas, napapatingin si Marites sa pinto, parang natatakot na bumalik sina Sanson at mga tauhan. Anak, sabi ni Marites habang nakaupo sila sa banig, paano kung bitagyan? Ma, sagot ni Elian, mahinahon. Kung gusto po nila tayong saktan, matagal na po nila ginawa. Pero sila po yung tumulong at sinabi nila sa sulat, mag-ingat tayo sa merkado. Ibig sabihin, alam nila. Tahimik si Marites. Tumingin siya sa anak niya, saka huminga ng malalim. Sige, sabi niya sa wakas. Pupunta tayo, pero mag-iingat tayo. Hindi tayo magpapadala. Kinabukasan, maagang maaga, naglakad sila papuntang kalsada at sumakay ng jeep papuntang bayan. Si Manggorio sumama, hindi bilang usisero, kundi bilang tagapagtanggol. Parang alam niya na kapag may usaping papel at kapangyarihan, mas mabuting may kasama kang matanda na sanay sa mga taong magsasamantala. Pagdating nila sa bayan, dumaan sila sa palengke. Nandoon si Kapitan Isko Meneses, nakatayo sa harap ng munisipyo, tila naghahanap ng makakausap. Oh, Marites, Elian, tawag ni Kapitan Isko, pilit nakangiti pero halatang kinakabahan. Narinig ko yung nangyari kahapon ha? Aba, napakaganda. May tulong pala. Hindi sumagot agad si Manggorio. Tumigil siya at tumitig kay Kapitan Isko. Kap, huwag mong pagkakitaan ng kwento. Hindi pa tapos to. Hindi. Mabilis na sagot ni Kapitan Isko, nagkakamot sa batok. Concerned lang ako. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang. Baka maitulong ang barangay. Sa likod ni Kapitan, sumulpot si Kagawad Tomas Balandra, nakangising parang laging may alam. Uy, Elian, totoo bang may investor na pumasok? Sino raw? Baka pwedeng makipagkilala tayo. Nasinghap si Marites pero hinila siya ni Elian palayo. Pasensya na po Kagawad, may pupuntahan po kami. Nang malayo, bumulong si Manggorio. Tama yan, kapag maraming tanong ang mga ganyan, ibig sabihin may pakinabang. Lumakad sila papunta sa lumang bahay sa likod ng simbahan. Hindi ito mukhang opisina, mukhang dating bahay na inayos, may bakod na bakal at malinis na bakuran. Pagbukas ng gate, sinalumbong sila ng isang babaeng naka-uniform na parang sekretarya, si Tessie Malyari, may ID na nakasabit. Good morning po, galang na sabi ni Tessie. Kayo po ba si Marites Dizon at si Elian? Opo, sagot ni Marites. Kainakabahan siya. Pasok po, sabi ni Tessie. Hinihintay po kayo. Pagpasok nila,
Amoy malinis ang loob, parang may air freshener, may kahoy na bagong wax. Sa sala, may mahabang mesa, may mga papel na nakaayos at may pitcher ng tubig na may yelo. Halatang pinaghandaan. At doon, sa dulo ng mesa, nakaupo ang matandang mag-asawa. Hindi na sila mukhang pulubi. Si Lauro maayos ang gupit, suot ang simpleng polo pero halatang mamahalin ng tela. Si Adelaida naka-blouse na maayos ang tahi, may munting hikaw sa tenga, hindi magarbo pero eleganteng tingnan. Sa tabi nila, nakatayo si Miss Yavana Roque, hawak ang tablet. Si Attorney Severino Quintanar naman nakaupo sa isang gilid, nakapako ang tingin sa mga papel. Napahinto si Marites sa pinto. "Diyos ko!" bulong niya, halos di luabas ang boses. Si Elian nanatiling nakatayo pero hindi niya maitago ang gulat. "Kayo po." Tumayo si Adelaida at lumapit. Ngumiti siya. Yung parehong ngiti na nakita niya sa sasakyan kahapon, pero ngayon mas malinaw, mas totoo. "Elian," sabi ni Adelaida, malambing ang boses. "Salamat at pumunta kayo." Si Lauro tumayo ring, pero mas mabagal. "Marites Dizon," sabi niya, matatag ang tono. "Pasensya na kung nakakatakot ang lahat ng ito. Kailangan naming gawin ng maayos." Hindi agad nakasagot si Marites. Parang kinain ng hiya at takot ang dila niya. "Sino po ba kayo?" tanong niya sa wakas, nanginginig. Nagkatinginan si Lauro at Adelaida. Saka umupo ulit si Lauro at huminga ng malalim. "Kami si Lauro at Adelaida Verceles," sabi niya. "May mga negosyo kami sa Maynila at sa ibang lugar. Pero bago kami naging ganito, dumaan din kami sa gutom." Napatakip si Marites sa bibig. "Verceles?" bulong niya. Parang may narinig na pangalan na minsan niyang nabasa sa dyaryo sa tindahan. Sumingit si Miss Yevana formal. "Ma'am Marites, to be clear, sila po ang pangunahing donors ng Verceles Foundation at may mas malalim na dahilan kung bakit napunta sa highway nung araw na yon." Umupo si Elian sa dulo ng upuan, dahan-dahan. "Bakit po kayong nagkunwaring nagugutom?" Hindi niya napigilan. Hindi nagalit si Adelaida. Sa halip, yumuko siya, parang may bigat na dala. "Dahil may nangyari sa amin, anak. May nagtangkang sirain kami. May mga taong gustong kunin ang pinaghirapan namin. At sa gitna ng takot, gusto naming malaman kung totoo pa ba ang kabutihan kapag wala ka ng pangalan." Sumingit si Lauro, mas matalim. "At gusto naming malaman kung sino ang tutulong, hindi dahil kilala kami, kundi dahil tao kami." Tahimik si Marites, nangingilid ang luha. "Pero bakit kami?" tanong niya. "Bakit sa amin kayo tumulong?" Bumaling si Adelaida kay Elian. "Dahil ang anak mo," sabi niya, "binigyan kami ng bigas kahit alam niyang kapos siya. Hindi siya nagtanong kung anong kapalit, hindi siya naghihintay ng kamera, hindi siya nagpakitang tao." Napayuko si Elian. Hindi ko po alam na ganito." "Hindi mo kailangang malaman," putol ni Lauro, pero hindi masama ang tono. Parang pinupuri siya sa paraan ng katotohanan. "Ang mahalaga, ginawa mo." Sumingit si Attorney Quintanar. Binuksan ang folder. "Now, practical matters. Una, ang loan at foreclosure issue. May nakita kaming irregularity sa interest computation at notice requirements, kaya na-issue ang injunction. Pero hindi dito matatapos yon. May legal remedies tayo at sasamahan namin kayo." Halos mawalan ng lakas si Marites. "Abogado po, magkano po ang bayad? Wala po kaming..." Itinaas ni Adelaida ang kamay, pinahinto siya. "Walang bayad, Marites. Hindi ito charity na may sukli. Ito ay utang na loob." Napatulo ang luha ni Marites. "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat." "Magpasalamat ka sa anak mo," sabi ni Lauro, diretso.
At ngayon, pakinggan mo kami. Ayaw naming bigyan kayo ng pera na mauubos. Ang ibibigay namin ay pagkakataon. Kinuha ni Miss Yevana ang isang folder at inilapag sa mesa. Elian, sabi niya, may scholarship program ang foundation. Pwede kang mag-aral sa mas maayos na paaralan sa bayan at kung magpapatuloy ka hanggang senior high at college, dependent sa performance at consistency. Nanlaki ang mata ni Elian. Ako po? Pero bakit po ang nanay ko? Paano po ang palayan? Si Batik. Sumagot si Adelaida. Malumanaw. Hindi namin kayo ihihiwalay sa pinanggalingan nyo. Tutulungan din namin ang nanay mo. May women's cooperative program kami. Training, small business support, at health assistance. At may doktor kaming pwedeng tumingin sa kanya. Parang natunaw ang dibdib ni Marites sa bigat ng kabutihan. Hindi ko po kayang tanggapin lahat. Tumihim si Lauro. Kaya mo, dahil hindi namin ito ibinibigay para ipahiya ka. Ibinibigay namin ito para magkaroon ka ng lakas na tumayo na hindi nakayuko. Sandaling natahimik ang lahat. Sa labas, naririnig ang kampana ng simbahan, parang nagpapaalala na may bagong yugto. Pero kahit ganon, biglang sumingit sa isip ni Elian ang mukha ni Roldan, yung galit na may halong takot, at ang pangalan ni Gabino Mercado, yung miller na kayang pigain ng mga magsasaka. Sir, ma'am, Maingat na sabi ni Elian. Sinabi niyo po sa sulat, mag-ingat kami sa merkado. Bakit po? Ano po ang alam niyo? Nagkatinginan si Lauro at Miss Ivana. Saglit na tumahimik si Lauro, saka tumingin kay Elian, diretsyo. Dahil, sabi niya, mabigat ang tono. Ang merkado, hindi lang nananakop sa palay. Marami silang koneksyon at kapag naramdaman nilang may pumipigil sa kanila, lalaban sila. Humigpit ang hawak ni Marites sa palda niya. Ibig sabihin, hindi pa tapos? Ngumiti si Adelaida pero hindi na malambing. Matadtag na ito ngayon. Hindi pa, Marites, pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na kayo mag-isa.